Hi everyone, this is again your Shia Rola, your digital marketer as well as your VA coach, and welcome back to my channel. So guys, welcome to today's tutorial wherein magda-dive tayo sa one of the most powerful ways to maximize your ad revenue during holidays. Alam ko last time and I also responded to some comments na sinasabi ko na we will be discussing Google Tag Manager pero hindi po muna natin siya i-discuss yan for today's video. Kasi po, right now, malapit na po yung holiday sa US. So, it's going to be next week, which is the Thanksgiving. And kung e-commerce ka po, or on any advertising platform, Black Friday plus Cyber Monday is one of the biggest, what you call major holiday sales sa Google Ads, sa Meta, as well as sa Google Merchant Center, kung saan ito po ay sa mga weeks or months na nagbe-bring talaga ng pinamakalaking revenue sa businesses ng clients natin. So, whether you're running an e-commerce shop or managing campaigns for multiple clients, mastering promotion is a game changer. At paano ba natin yun gagawin? Ipapakita ko po sa inyo lahat. Pero, there's one truth na kailangan po nating alamin. Most promotions gets disapproved. Nadi-disapprove po siya ni Google or ni Meta, and sometimes hindi naman po yun dahil sa pangit yung offer, pero may mga small mistakes po na super strict lang po si Google at hindi niya po ina-approve. At yan po yung pag-uusapan natin sa video ito. Pero guys, normally po, yung promotion, supposedly, dapat kina-craft nyo na yan November 1 pa lang. Kasi November, I think 27 is Thanksgiving. Dapat November 1 pa lang meron na kayong campaign. Pero just in case you had no chance to do so, i-discuss ko lang sa inyo kung paano yan gawin. And sa video ito, I'm going to show you or I'm going to discuss to you why promotions gets rejected, ano yung mga dapat nyong i-avoid, yung mga best practices na kailangan nyong i-follow, and how to set up a clean, fully approved Black Friday or holiday promotion from start to finish. So yung promotion na gagawin natin po is for Black Friday, pero it's very easy naman po for you to do so kung kahit hindi Black Friday promotion, kung may specific promotion kayo, let's say Labor Day, or just the regular promotion, etc. Ang importante is by the end of this video, you will know how to build a compliant, high-converting promotion for search, for shopping, and for Google Ads Merchant Center. Okay? So, let's start with a quick reminder. Bakit nga po ba importante ang promotion? Kung sa Pilipinas po, meron tayong tinatawag na 10-10 sale, 11-11, yung inuulit na number ng araw kasama yung buwan. Meron tayong Christmas sale, Independence sale, etc. Yung ang dami nating sale. Sa Pilipinas, actually, everyday makakakita ka ng sale po. Sa ibang bansa po, madami rin po silang holiday, pero makakount mo po talaga sa daliri mo yung major. Hindi po sila katulad sa Pilipinas na konting kibot lang, merong special non-working holiday, merong major holiday, meron ata tayo nasa 30, ang dami. Sa US po, they only have, let's say, like 10. More or less 10 po. So, if you would imagine, meron kang 1 year and you only have this major holidays talaga na reason kung pwede silang mag-leave, etc. And isa po sa pinakamalaki nilang holiday is Thanksgiving. You can think of Thanksgiving as like Christmas na rin po nila. Pero they have Christmas. It's just that hindi lahat po kasi sa kanila Christian. So Thanksgiving po talaga is like what is equivalent to Christmas to us. For me lang. Baka kasi may mag-bash dyan. Pero po, every year, Black Friday and Cyber Monday becomes very competitive.
Kasi po, ito po kasi talaga yung ang daming nagsasend ng email newsletter offering 30% off, 50% off. Yung ad space, naging super expensive po siya. Yung cost per click nyo po, for sure tataas po yan. So kung ikaw po ay advertiser, you really have to make sure na you check and document your CPCs. Kasi ang dami po, kumbaga, magiging 5 or 10 times yung advertiser na magfa-flood sa platform. Okay? Ang dami yung mag-aagawan sa client kasi lahat po kayo mag-offer ng discount. And what separates the winners po sa dami na nag-offer niyan is a compelling, visible, and verified promotion. So, si Google Promotion Extension po, it shows up right under your ads. Kumbaga, nandito yung ad mo, tapos sa baba niya, makikita po talaga nila agad yan. And yung tag mismo alone can actually double your click-through rate and significantly improve your conversion rate. Makikita rin po kasi ninyo yan eh. May report din po if ilan yung nag-click po sa specific na ads ninyo. Okay. So, let's get started. Ano ba yung mga reason kung bakit karamihan sa inyo nanonood dito? It's because you wanna know the mistakes that can cause your promotions to get rejected. And na-experience ko po to. As in, buti na lang, hindi pa po Black Friday. Ginawa ko na po yung promotion para po siguro 2-3 days before. Kasi it will take 24 to 48 hours for Google to approve. And na-reject po ako. It's because of some issues with the images that I use, etc. So, pag-uusapan po natin yan. So, unang mistake, promotion on the website doesn't match the ad. Okay, so basically, I compiled a what you call the common reasons kung bakit nadi-disapprove po tayo. And isa po sa pinakaunang reason is promotion on the website doesn't match the ad. So, ma-amaze ka po kasi dito pa lang po this is the reason why you're doing the Google Ads campaign kasi kung ano po yung URL, dapat yun din po yung gagamitin nyo po. And this is very important kasi kapag yung ads ay nagsabing 30% off or 25% off, then pagpunta nila sa landing page, 10% off lang siya, or wala, then dun pa lang po, magkakaroon po kayo ng issue quality. Hindi ka po ma-approve ni Google. And this is the reason why during the meeting with the client, bago ka po mag-start, is what you do is pag nag-meeting po kayo, you basically ask questions like, ano yung promotions natin? Okay, ano yung URL ng website kung nasan yung promotions po natin? Kasi importante po yon. Regular ads po kasi, they normally will send the customers to, kung leads po siya, dun po siya pupunta sa strategy session or sa booking page. Pero kung wala po kayong promotion tapos meron kayong nilalagay na ganito, then hindi po yun ma-approve ni Google. Kasi po if Google verifies the discount tapos hindi niya nakita yun doon sa URL na binigay nyo, then madi-disapprove po siya. And aside from ma-disapprove, hindi rin po yung quality ng ads nyo po is bababa. So always make sure that the URL that you're using on your ads or on your promos is basically the same of where they will go if they click that, especially sa search campaign. Second is promotion code doesn't work. We have a lot of types of promotion po kasi. We have a promotion with monetary value wherein maglalagay ka po doon ng $100 off if umabot siya ng gantong specific amount, or let's say, use Black Friday 20 off. Something like that, yung mga code na ganun. Nakikita po sa ads po yun eh. Minsan, pag pumunta ka po sa Shopee, sa TikTok, normally po may yung mga ads po nila, walang ganun eh. Pero may mga ads po sila, especially kapag yung mga Nike, yung mga pupunta ka sa website na pag nag-checkout ka, saka mo lang ilalagay yung code, kailangan po nag-work po yun. And kapag nag-set ka po ng
promotion offer, may option po doon na maglagay ka ng code na gagamitin. I will show you how to do that and where to do that later. So, technically, dapat po, pag nag-submit ka ng code, working. So, you have to make sure the spelling is correct. Okay? And yung code po is working. Sometimes po kasi nami-misspelled natin yan. Let's say, 0, nalagay natin O, tapos ginagawa ni client, ni customers is 0. Hindi po talaga yun mag-work. So, you always have to make sure your promo code works. And kasama din po dun is yung mga restriction. When you're setting up the ad, may restriction po kasi yan para po malaman ni client na, okay, itong code na to mag-work lang kapag ganito bago user ako, it's my first time, etc. Or pag bindi ko yung item na ito. But make sure lang that yung code is working talaga. Third is incorrect dates. Sa Black Friday po, Black Friday is Thanksgiving Day, which is November 27, and Cyber Monday is 24th November. I'm sorry. Am I on the right? Okay. December 1st ang Cyber Monday po. So, normally, kapag nag-ads ka, magsiset ka lang ng promo is November 27 to December 1. Ngayon, make sure po na tama yon. Kasi may mga ads po kasi na hindi tama yung date. And this is the reason why pag Black Friday, hindi ka pwede mag-set ng Black Friday sale promo code ng November 1 pa lang. You can actually set that 1 week before. For example, 15, 16, kasi malapit na po yun sa 27. Pero, hindi ka po pwedeng yung i-activate mo yun pero magiging active siya on like the 27, no. Kailangan po, you have to promote a live promotion. So, kung magba-Black Friday ka promotion, let's say, nag-start ka November 17, then dapat 17 mismo magiging live siya. Kasi if 17 yung set mo, or 17 mo siya create, pero for the 27 pa siya, hindi po yun pwede kasi hindi po siya agad ma-approve ni Google kasi nga, paano nyo ma-approve if future dated pa siya? So you make sure na you set the correct dates, and when you talk to your client, the dates are very important. I have one client who has a promotion na, let's say, November 1 to 5, ito lang promotion niya. 6 to 10, iba naman. 11 to 15, iba naman. Yung ang hirap kasi every few days, nagbabago yung promotion niya. So, you make sure na yung mga dates na sineset mo dun is correct. Pang-apat po na most of the reasons kung bakit hindi po na-approve yung promotion nyo is price mismatch sa merchant center. So, as you can see, this is a very big one. Sa merchant center po kasi, may option doon to connect your website to the merchant center. So, para pag meron kang ginawang changes sa website mo, let's say 30% off, etc., automatic po, meron po siyang ma-identify and mababawasan na po agad yung price sa merchant center. Pero po, dapat yung price nyo is the same. So, karamihan po ng web developers or marketing team ng isang client, the first thing na they do is make changes sa website before you even do your ads. Kasi pag may ginawa ka pong ads, tapos wala pa po yun sa website, nandun po kayo agad sa number 1. Kahit correct yung URL mo, pero hindi po nagmamatch yung price, automatic hindi po siya i-approve ni Google. So, it's very important. And, number 5, last item kung bakit hindi na-approve is vague or misleading wording. So, hindi po pwede kay Google yung huge sale, best discounts, holiday deals. Yung mga words na po to, pwede po siyang ilagay sa headline. Pero, if you're doing a sale, they want a specific numbers sa sale nyo. Let's say, up to 30% off or save $50. Buy one, get one free. So, dapat say yung number po is nandun. One reason kung bakit importante yung up to is because you might have some items on your website na 20% lang. Pero pag nag-create ka rin po ng discount
promotion, actually may nagalagay po yun doon, minimum to maximum percentage of discount. Pero kailangan lang po talaga guys, i-make sure na yung wordings nyo is correct. So yun yung pong mga 5 po sa pinaka main reason kung bakit hindi po na-approve si Google Promotions nyo. Ngayon, punta naman po tayo sa ano yung mga best practices, which is very important. Okay? So first best practice is be specific. Okay? So again, ang pinaka-importante is use fixed numbers. 20% off on all bags, save $30 on orders over $100. Yung mga ganon. Kung ano po yung nasa website ninyo. Ipapakita ko po sa inyo. So, nag-check ako ng mga bags na may promo ngayon. This is not a paid advertising ha. Pero if you would notice, nakalagay po dito, diba? Make sure na specific ka. So, dito, nakalagay lang po dito, ito siya, 30%, save 30% on sale. So, nandito na po siya agad. Automatic na po siya. Parang, and ito rin po, nakalagay dito, free shipping on orders 200 plus, which is automatic at checkout. Ito naman po yung sinasabi ko kaninang code. Pero ito for free memo book, hindi naman po siya sa sale. Pero yun po yung mga code na yan, yung sinasabi ko po kanina. Pero be specific po talaga. And hindi po pwede yung nagbigay ka dito ng meron po kasi sinasabi na 30% off site-wide. Pag sinabing site-wide po, ibig sabihin lahat po ng items sa website. So, kaya po siyang tinawag na site-wide. Meron naman pong sinasabi na up to 30% off selected items. Ngayon po, kung may selected items kayo, you have to do this. Kailangan nyo po magkaroon dito ng tab dito kung saan ito lang yung mga nakasale na items. Kasi po, pag wala ka po nito, paano nila yun? Do they go and click everything here para malaman kung nakasale siya? No po. You have to have a tab for sale if may selected items ka lang po na binebenta. So, best practice number 2 is make promotion clearly visible on your website. So, pagpunta mo pala ng website, katulad ng ganito, pag pumunta ka sa website niya, may nakalagay agad po ditong ganyan, on sale, nandito. Okay? So, kunwari, ito rin, tong Black Friday, etc. Nandito po siya, as in, makikita mo po agad sa website. Kunwari, punta ka sa ilalim, wala na siya. So, nasan ba siya? Nandito siya mismo sa first page. First 20% ng pagsuscroll mo, nandito agad yung binebenta. O, ganyan. Pwede mo siyang pindutin. Okay. Ito siya. May 7 reviews. May $30 na discount, etc. So, be visible as much as possible sa website kasi importante po yan. So, best practice number 3, yung start and end dates. So, kailangan may end date po talaga yan. Huwag nyo pong antayin na parang, ay, magla-login na lang ako sa December 1 tapos turn off ko na lang. Hindi ko na lang siya lalagyan ng dates para mas maganda, para malaman ni Google kunwari na hindi lang siya for Black Friday. No, make sure na visible po yung start and end dates. Especially po, pag ang pinili mong discount sa Google when you're creating it is Black Friday. Kasi meron po doon, may Black Friday po doon, may Cyber Monday, meron po doon unidentified, meaning you can use anything on it. Fourth is, test your promo code. Isa po sa mga best practices po yan ha. Make sure you test it. Ikaw po mismo, kung nasa Pilipinas ka, hindi ka naman pwedeng umorder, have your client go to the website, order, and click that. Kasi nakikita naman po niyan, they can always cancel it. Okay? And last but not the least is use accurate feed data. So, papakita ko po sa inyo later sa Google Merchant Center paano ka po mag-attach ng promotion ID sa mga products nyo po. Kasi may option nun for you to select specific products lang na may promo or all products na meron ka. So, yun po yung
sinasabi natin na kailangan nyo pong gawin. Best practices plus yung common mistakes kasi po, promise, ang hirap po na kung kailan sale na, then saka kayo biglang madidisapprove ni Google or ni Meta. Kay Meta, hindi naman siya masyadong problematic. Pero you don't want Meta to not get you the actual clients na you have just because mali po yung nilagay niyo. So, ano po ba talaga ang reason kung bakit importante to? Why this matters for Black Friday or for any holiday na kailangan tama yung mga pinaglalagay mo sa website? Una po kasi, biggest shopping moments po of the year, yung Black Friday and Cyber Monday. And si Google, alam po yan. So, they enforce stricter rules. Minsan may manually review pa ng promotion. And minsan, approval takes longer. Kasi ang dami nyo po. Ilan po ba yung e-commerce na meron sa ibang bansa? Imagine mo yun, ang dami magsasend ng emails, etc. Actually, kung meron kang Gmail, makikita mo sa promotions tab mo, ang dami, di ba, nag-o-offer ng kung ano-ano. So, wag niyong hayaan na you plan for so long, you created the promotion, tapos hindi rin naman siya ma-approve, then mag-iiba ka naman. And it'll take time na naman to get approved. Okay? Also, if you follow the steps na I mentioned earlier, you'll definitely mostly get approved and magsa-stand out ka pa sa crowded na market for this holiday. Question. Kung meron kang, let's say, PMax, may search campaign ka, then meron kang, let's say, shopping, bakit kailangan mo mag-create ng promo extension sa assets mo? Can't you just update your headline and add the promo there? Or mga ganon. Ito po ang reason kung bakit mas maganda pong gamitin si extension po sa Google. So, bakit nga pa mas maganda pong gamitin itong asset, itong let's say ganito, kesa po mag-add ng campaign or mag-change ng headline? The reason behind it po kasi is si Google, if you made changes sa headlines mo, let's say nag-change, meron 15 headlines, di ba? Let's say nagdagdagan ng 3 or 4 talking about your holiday. Magre-relearn na naman po si Google algorithm. Meron ka ng conversions dun eh. Bakit nyo pa babaguhin? Nagkakaroon ka na ng conversions. And yun po yung mahirap. Pag binago mo po siya, it'll take few days, 7 days at most, to learn. Mabuti sana kung sa 7 days din magkakaroon ka ulit ng conversion. Paano kung yung conversion mo mag-start sa 8 or 9 day? Yun po yung mahirap. So, that's why we use the assets po under promotion kasi po parang nagdadagdag ka lang po ng site link. Sa iyong campaign settings, ang ginagawa mo po is nag-a-add ka na lang or nag-a-activate ka ng promotion. And pag may promotion na po, hindi po mababago yung setup mo, yung algorithm mo. Madadagdag lang po siya sa ads mo, lalabas po siya doon. And that's one of the reasons kung bakit importante po na hindi tayo nag-update ng headlines if okay naman na po yung inyong conversion. Now, when I started talking to my client about this, binigyan ko sila ng option. Do you want me to create a separate campaign about Black Friday, some Cyber Monday lang, which would last 15 days lang? Or do you just want to use the current campaign na may data na, may conversions na, and dagdag lang tayo ng promo extension? Sabi niya, what's the difference? So, the difference po is during creating a campaign, magkakaroon po yun ng what we call learning phase. Okay? Pero yung promotion po, hindi na po siya magkakaroon ng learning phase. Bakit po? Kasi nandun na po siya, gagamitin niya na po kung ano man yung data na meron si Google doon sa current campaign mo. And ito po yung pinapakita ko kanina. So, I started this, if you would notice, November 14.
Okay? So, from November 14, meron na po kaming average impression na 632 and yung click-through rate po namin is 12.66. What does this mean? This means na maganda yung offer namin kasi 'di ba sa search, this is a search campaign. Search campaign is normally for like 5% or higher, okay na siya. Pero dito, we were able to get 12% ng click-through rate. And 80% 80 yung nag-click out of 632. And ano ba yung cost? So, lagyan natin siya ng conversion. Maglagay tayo ng conversion value. So, ito mismo, sa search campaign na to, we were able to generate a total of $1,294 na benta from November 14 until now with a cost of $68.59. And guys, itong bentang to, this is only for the Black Friday na extension na ginawa natin. So this is on top of the regular sales na we got using the campaign na we set up for them. So dito mo lang kasi makikita. So this is the PMAX 8% and pinalitan ko kasi siya, and yung sa search is 12%. So dito nyo makikita, okay, maganda naman yung offer natin. Ngayon, pwede mo na siyang, let's say, scale, and dito mo rin makikita yung stats ng iyong Black Friday na extension. So, ganun lang po yun, guys. Again, importante lang na meron ka nito kasi para makita mo talaga kung ang nangyari. Kasi, let's say, sa PMAX, normally, every week, yung PMAX namin, we're getting, let's say, up to $6,000 na revenue for the Google, for PMAX alone. Pero this week, when we started this, nakapag-add kami ng nasa $4,000 to $5,000 on top of the $6,000 for PMAX. So, it's almost double. And we have few campaigns running. So, imagine mo kung madodouble mo siya, diba? And mas mababa yung gastos namin. Normally, kasi mas gumagastos kami nasa like 100 per yung cost per conversion namin. And right now, we're only paying for that for 68. So, depende yun basically kung paano mo siya i-offer and ano yung AOV mo or average order value na meron yung products niyo. So, now that you know what you get or what you will get when your promotion gets disapproved and what Google expects for you to do para ma-approve ka naman, ngayon ipapakita ko sa inyo ngayon on how to set up the proper Google Ads promotion step by step. Okay? So, unahin ko yung few accounts natin para makita nyo talaga. Then the next is yung Google Merchant Center. Okay? So, magkikreate tayo ngayon ng promotion sa ating Google Ads. So, una, punta lang tayo kasi pwede tayo mag-create ng promotion account level. Pero for me kasi, mas magandang ginagawa ko siya campaign level. Kasi pag sa campaign, kunwari ito yung PMAX, punta ka lang sa campaign, tapos pag nandito ka na, ang gagawin lang natin is pupunta tayo dito sa assets or asset groups. Kasi ito yung si PMAX. So, pipindutin mo lang tong edit. Tapos, pag pindot mo ng edit, makikita mo ngayon si PMAX campaign mo. So, nandito ka sa pag-create ng campaign. So, all you have to do is scroll down sa pinakababa. Then, punta ka dito sa more asset types. Tapos, meron ditong promotion. So, pag pinindot mo yan, ito yung mga promotion. Punta ka lang dito sa plus promotion. So, pag nandito ka, nakalagay yan dito lahat na naging promotion niya. Ngayon, gagawa tayo ng bago kasi meron ditong 15% off site-wide, pero nung May siya. So, gawa na lang tayo ng promotion. So, pag gagawa ka ng promotion, punta ka lang dito sa occasion. So, lagay natin Black Friday, Boxing Day, maraming dito, Cyber Monday, ganyan. So, punta lang tayo ng Black Friday, tapos currency USD,
Tapos, monetary discount ba? Magkano ba? Amount ba siya or percent? So, since percent siya, ang pipindutin natin is 50 percent, then pindutin mo yung 15% dyan. So, tsaka guys, ito pala, 15% off, nakalagay dito, all item. Ito yung sinasabi ko guys, dito sa Word, kailangan, pag naglagay ka, let's say, site-wide, kailangan isa lang yung capital mo, isa lang. Pag ginawa mong lahat to all caps, madi-disapprove agad siya ni Google kasi bawal yun. Then yung sa URL, lagi yung gagawin guys is pumunta kayo sa website. Kunwari ito yung website niya. Nakalagay dito ito, 15% off. Pwedeng ito yung gamitin nyo. Pwede rin pumunta na kayo dito sa shop here. Tapos ito yung ilagay nyo. Kasi ito, may mga ano na siya. May mga sale na siya. So, kung akong tatanungin nyo, I would rather use this kasi nandito na yung sale. Oh. Kita niya agad kasi yung sale rather than dun sa main page. So, yun lagay niyo dyan para pag pinindot niya yung ad, makikita niya agad. And nandito siya, 15% off site-wide. Then, promo detail, if or, kasi yung ibang promotion guys, merong promotion na meron siya lang $100 off pag 5,000 or over, mga ganun. Pero dito, wala naman siya kasi wala tayong pinapagamit na promo code kasi nga, site-wide. Pag sinabi guys site-wide, lahat ng items sa site. So, pili lang tayo ng start date. Start date niya siya ng 15. Mag-end to ng December 1st. Tapos, pwede ka dito magpunta sa URL option if you wanted to make some changes here sa pagtatrack. Sa advanced option naman. Pero, check nyo lang dito. Dapat naka-all day siya para lalabas talaga yung ad mo doon. So, if you will notice, ito na yung ads mo. Ganito lalabas siya sa maps. Ganito yung sa search. So, all you need to do next is click save. Pag sinave mo siya, nandito na siya lalabas sa selected. Ibig sabihin, yun yung promotion mo. So, i-apply lang natin siya. PMax lang to guys ha. So, pag in-apply mo siya, i-save mo. Ay, guys, I suggest, di ba regular PMax to? The reason why we're creating promotion extension rather than mag-change ng headlines is because pag nag-change ka kasi ng headline, magre-relearn na naman si Google. So, pero pag promotion kasi, naglalagay lang siya dun ng konting promotion dun sa ilalim. So, hindi siya magre-relearn. So, kung meron ka ng data, meron ka ng conversion, hindi siya mamali. So, mas maganda lagi. At tinatanong ko lagi sa client ko, if may promotion po kayo, do you want me to create a separate campaign for that? Kasi kung separate campaign, dapat gagawin mo na siya siguro 7 days or 1.5 weeks before yung actual campaign para meron na siyang data. Or mag-add lang ng extension. Pag extension kasi is may data na si client. So, mas preferred nila yung data. Kasi, guys, ito, nata-turn off naman yan. Okay? Pag na-turn off mo na siya, okay na siya. So, yun lang naman yung guys pag sa PMax. Now, punta naman tayo sa search campaign. Yung sa search campaign naman niya, gagawan din natin siya ng tawag dito ng promotion. Pag sa search naman, punta ka lang sa assets. 'Di ba ito na yung search? Punta ka lang sa assets, then under assets, punta ka lang dito under promotion. Okay? Tapos makikita mo 'to mga site-wide, for example. So, gawa ka na lang kasi last pa to. So, gawa ka na lang ng para talaga dun sa lagay mo dito campaign level. So, parehas lang siya guys. Black Friday, tapos percent off, 15%. Tsaka guys ha, you always make sure na tama, 15% off. Kasi baka mamaya, iba yung mailagay mo. Okay? Tapos, wag capital. Sa ano kasi guys, sa Meta, pwede mo kasing gawing capital yan para BAP talaga siya, kitang-kita talaga siya. Pero dito hindi. Kailangan hindi siya nakakapital kasi violation agad siya ni Google. Trinay ko na siya guys, na disapprove agad. So, ayan na siya. Again yung link. Tapos, ang mangyayari is magiging pending under review. So, remember, campaign level lang yung ginawa natin. So, kung madami kayong campaign, syempre mas better yung account level para maganda. So, ngayon,
okay na siya. Nagawa na natin yung sa search and sa tawag dito sa PMax. Yung sa Google Merchant Center naman, dito ka, punta ka lang ulit sa marketing, then under promotion. Check mo dito. Kasi yung mga ganito guys, mayroon silang website na nakalink na sa website nila. Pero pag wala pa dito, then you have to make sure na you add new promotion. So, same thing, date range 15. Tapos, ang end date niya is ganyan. For online store. Tapos, shopper incentive, 15% off. Tapos, lagay mo dyan 15%. Tapos, yung sa product condition, minimal na, parang kung meron ka ibang promotion na, pero ito wala naman. Tapos, show to all audiences. So, pwede mo siyang pwede mo kasi siyang may preferred audience ka, pwede ka mag-add. Pero dahil sale nga siya and nasa tayo shopping, hindi natin gagawin yon. Kasi pag tayo ng audience lang, magkakaroon tayo ng limited na issue or limited na na parang audience. So, eto siya, may promotion dito nakalagay. Product selected for you. Pero ang gawin ko dito is promote all products lang. Tapos, lagay mo dito, Black Friday or wag na lang Black Friday. 15% off site-wide on all. Kailangan guys yung brand tama yung spelling ha. Tapos lagay dito mo lang 15% off. Tapos, yung promotion ID naman is lang naman yan. If you would notice, pang lang siya guys, pang track lang, para lang makita mo ilan yung bumili sa specific na to. Tapos, punta ka lang dito. If you would notice, nakalagay siya, 15% off yung ganyan. So, ganito yung lalabas na itsura niya kapag may promo siya. Okay? And nandito naman siya. Kunwari, itong item, ano ba itong item na to? Pag chinek natin yung item nandito, check nyo lagi siya. Basta, site-wide siya, site-wide. So, yung site-wide pala natin, mali. Dapat magkaiba pala siya. Okay. So, ganyan lang siya. Tapos, i-save lang natin. So, yun lang naman guys. Makikita nyo naman yan dito. Tapos, i-save nyo na. ID. Okay. Meron kasi tayo dito ang nilagay na percent. Okay. So, pag nandito nyo guys, ang makikita nyo is hindi siya lalabas agad dito. So, kailangan nyo siyang i-refresh. Noong una kasi na ako, baka sabi ko, saan napunta yung ginawa kong promotion? Bakit wala? So, punta pa ako ng brand, punta pa akong promotion. Pero it will take few minutes para lumabas siya at para makita mo na mayroon siyang under you. Pwede kang pumunta ng overview, pwede kang punta ng products, for example, tapos punta ka ulit ng promotion. Then, nandito na siya. So, ito yung pangalan niya. Tapos, if you would notice, policy review approve agad. So, yung mga ganon. So, yun lang naman yung kailangan. And then, kung pwede mo siyang i-edit, let's say, gusto mo siyang i-edit, tapos, let's say, ganyan. Ibahin natin, for example. Okay lang naman.
So, ito lang naman guys yung binago natin, yung pangalan niya, yung title, pero yung ID, yun na yun. So, kailangan, bago ka talaga maglagay ng promotion or ID, kailangan confirm mo na. Tapos, magre-relearn siya or magre-upload siya ng parang policy update. So, yun lang naman guys, yung pag-a-add sa PMAX, sa search, as well as sa Google Merchant Center. I'll discuss more para malaman nyo kung paano talaga siya mag-add din on your end. So, yeah. So, if you're ready to boost your performance this holiday season, then panoorin nyo lang po to para magkaroon kayo ng idea. However, I always wanna say na after you watch this, do your own due diligence pa rin. Aralin nyo pa rin siya. Don't focus and don't make, don't rely on everything na what you watch sa YouTube kasi based on experiences po nila yon. You can take it as a best practice, pero you still have to have your own foundation when it comes to advertising and all. Okay? So I hope you and your client have a very good Black Friday campaign. Thank you so much for watching this video. Again, this is your Shia Rola. Have a great weekend.